status sa kasong ipinayin niyo sa Ombudsman against Ralph Nakfor? Actually, yung kaso na ipinayin natin sa Office of the Ombudsman, kasalukuyan ngayon na binilisan nila ang kanilang fact-finding dahil sunod-sunod yung ating ipinayin na motion. At katunayan, in April, nung magtataas na sana ng ang presyo ng kurente, nag-file tayo kaagad ng motion for a resolution, which is, ang nangyari naman doon, Ellen, no? Ang nangyari naman doon, nagbaba kaagad ang presyo ng kurente. Ibig sabihin, natakot sila sa ating kaso na ipinayin. Dahil ang kaso naman nila ay mabigat yung parusa niyan. No bill recommended yan. Kung napatunayan na talagang nagkasala sila. Ano po ang naging posisyon nyo sa reproductive health na isinulong sa Kongreso? Actually, bago ko sagutin yan, dagdagan ko lang sa issue ng Meralco. No? Ang mangyayari kasi sa issue ng Meralco i-absent na po, ang gusto talaga natin, dahil ibabalik na nila yung 32 billion pesos ngayon na overcharging at saka yung overcharging yung sera at meter deposit, nararapat lamang na makulong din sila, parusahan sila, hindi lang pwedeng ibalik. Kasi ang mahirap, kapag nagkasala, kahit 100 piso lamang ang ninanakaw niyan, talagang mangyayari, ikukulong talaga sila, hindi pwedeng ibalik. Dito, sa mga mayayaman na mga negosyante natin, ipabalik, inutusan ng Supreme Court na ibalik, hindi po pwede yun. Dapat ibalik at parusahan sila, malagot sila sa batas dahil ninanakaw nila sa taong bayan yan sa mga consumers. Kaya naghihintay tayo na iakyat na yan sa Sandigang Bayan ng ating ombudsman, Merceditas Gutierrez. Tapos pangalawa, yung tanong ko pala kanina tungkol sa isinusulong na yan na reproductive health, para sa hanay ng Apino, sa Abi, ang mangyayari dyan, para sa posisyon ko talaga, dapat, hindi po pwedeng isusulong talaga yan. Dapat lamang tigilan yan. Kasi, ang isusulong talaga ng ating Kongreso, dapat kung maaari lang yung pork barrel nila Tanggalin yung pork barrel nila para isustain doon sa mga mahihirap na tao, sa edukasyon, para sa pagkain, at dagdag na trabaho. Yun ang hanapin sana ng ating Kongreso, ng Presidente, ng Senador, at ang ating mga Congressman. Magtulong-tulong sila para tulungan ang mga taong bayan. Hindi yung pigilan natin ang maraming ang mag-asawa para hindi sila mag-anak. Yan ay labag din sa Panginoon. No? Hindi naman tayo, kung siguro kung ganyan ang nangyayari, baka wala tayo dito ngayon. Kaya ako, sa aning part at 12 kami, lahat na magkakapatid, kung mayroong ganyan, wala sana ako dito ngayon. Kaya talaga hindi ako susuporta dyan. At ako susuportahan, dapat susuporta sa ating mga bishops, sa ating sa Catholic Church, no, na tigilan yan. Kami naghahanda kami ng isang malawakang rally para suportahan ang panawagan ng simbahan. Para sa akin, ako may liberal, sumuporta man ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Nanawagan ako sa kanya na huwag naman isulong yan. Ang unahin niya ngayon ay trabaho, yan ang sagot ng kahirapan, hindi yung maraming anak. Dahil kami, 12 kami lahat ng magkakapatid. Bakit nabuhay kami? Ang kailangan lang natin dito sa Pilipinas, yung graft and corruption, itigil yan, yung trabaho, madagdagan, tapos yung pork barrel, kung maaaring ng mga congressman at senador, alisin na natin yan. Yan ang pakiusap sana natin, at doon yan, idagdag na lang yan sa edukasyon, sa livelihood project, at sa iba't ibang pwedeng mapagkitaan ng mga tao. Kasi yun ang problema sa atin talaga, yung trabaho, hindi yung reproductive health na ipasayan, dahil hindi rin tayo yayaman dyan Kung lang po sa wedding na sumanggap sa mga wedding kayo lang, ano masasabi mo sa kanilang mga kinatawan kung ilang ikaw ang kinatawan ngayon ng Apino ng bayan? Para sa akin, yung nangyayari ngayon sa wedding, nakakalungkot isipin. Alam mo ba na ang wedding talaga sa atin, ang problema, bakit hindi talaga matitigil yan? Yun ang tanong ko Alam mo, ang sugal nakakalungkot isipin dahil pagbili na sana nila ng bigas, isusugal pa. Kaya, kung akala ko, sa pag-upo ni Pangulong Noynoy, mawawala yung sugal. Pero nakakalungkot isipin, mayroon pa pala na sa posisyon na tumatanggap ka agad ng wedding payola. Kaya ngayon, mayroon pang isang senador dyan na nagsusulong siya ngayon, yung si Senator Jingoy Estrada, isinusulong niya na maging legalize, hindi po pwede yun. Bakit isusulong niya yun na maging legalize ang sugal?
ibawal yan eh. Sugal nga yan eh. Hindi po pwedeng illegalize yan. Ang May gagawin, parit din na involved eh. ano no? Di ba may parit din involved doon? Kaya nga eh, pag sugal kasi, yung si Oscar, ano kasi ngayon, ako, nagpapasalamat ako, mayroong bishop na kumukontra dyan. Ako, isa rin ako kumukontra talaga sa meeting nun eh. Sabi ko nga, ang ating mga mahihirap, yun na lang, sugal ang inaatupag. Hindi kasi, nagpakasakali sila na kanilang piso, tatama naman ang handrails, mga ganun. Pero, mas maraming talo dyan eh. Kaya, nanawagan tayo sa ating mabuti, sa ating senador, Jingo Estrada, at iba pang mga congressman na saan dyan, kung maaaring supuin nila, hindi illegalize. Kasi ang mangyayari dyan, parang hindi pala natin kaya supuin ang kasamaan dito sa ating bansa. Kaya yun ang nakakalungkot. Ibig sabihin, ang ating leader, ang liderato ng Pilipinas, hindi walang kakayahan. Bakit? Dapat umalis na lang sila. Nandyan pa sila. Kung ganyan ang mangyayari na illegalize natin, di umalis na kayo sa pwesto ninyo kasi ang alam pala ninyo, hindi supuin ng sugal. Illegal nga yan eh. Tapos illegalize nila ngayon. Kaya kumukontra tayo dyan. Hindi kami papayag na illegalize ang sugal. Kasi unang-una, ang sugal talaga, kasalanan ng Diyos yan. At number one, sundin natin. Kasi yun ang batas ng Diyos, bawal ang sugal eh. Bakit naman natin illegalize yan? Kung maaari nga, naging ibang sugal dyan yan, ititigil na yan eh. Dahil dyan lang nagmumula ang korupsyon. Talaga, ang problema dito sa Pilipinas talaga yung kurakot. Kaya dapat magpalit tayo ng liderato, yung mga taong sincero, marami naman dyan eh. Ang problema nga, panawagan din natin sa media, sana, yung media sana natin talaga, yung kasamaan ng mga media, sa totoo lang, masama ang loob ko kasi ang nangyayari dyan, yung mga nagbabayan lamang, ang laging lumalabas. Kaya, alam mo, ang ibubuto lang kasi ng tao ngayon, yung nakikita nila sa TV, yung sikat eh. Pero yung mga tao na yun ay hindi yan maglilingkod ng tapat sa taong bayan. Kaya, sa makatwid, hindi ako pabor doon sa meeting. So, salamat sa'yo at na pumunta ka rito. Maganda sa ako.